Hello guys. Magandang umaga po guys sa inyong lahat dyan, lalo na sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Guys, eto tungkol ito sa politika. Kaya lang guys, kaya lang ako nagsasalita kasi apektado ako sa nangyayari sa Pilipinas ngayon eh. Unang-unang naapektuhan natin ang ating ekonomiya eh. Sabihin nyo dyan, sinong hindi naghihirap sa ngayon, di ba? Halos lahat tayo naghihirap. Kasi unang-una, kulang sa trabaho. Marami dito sa amin guys, halos punong-puno itong street namin pagdating ng gabi. Bakit? Walang magawa yung mga adik at saka tambay. Wala silang matrabaho. Kasi kahit na adik yan, nagtatrabaho yan sa mga construction. Dahil sa ngayon, dahil nga sa kakapusan ng matatrabaho, walang proyekto, wala, nakatambay sila lahat guys. Diyan, tambakan sila. Pagdating ng umaga, problema. Ano ang dala nila sa problema? Basura. Pagdating naman sa gabi, ang problema naman kami. Kasi ang iingay nila, hindi ka makatulog. Sa totoo lang guys, subukan yung tumira dito sa lugar namin, di ba? Mabubuisit ka. Gusto ko nga itsahan ng granada yan. Kaso lang, makukulong naman tayo kaya hindi pa pwede. Tirahin ko na lang sila dito sa sa channel ko sa Eliezer Jacobit vlog dito sa YouTube. So gano'n na lang guys, kasi halatang halata yung panggigipit nila sa sa mga taga Davao, yung mga Duterte. Halatang halata kasi pati nga mga di ba, mga vloggers ginigipit din nila. Diba? Kung nagbabasa ka ng nakikinig ka ng nanonood ka ng YouTube, nakikita mo yung mga banat ni Banat Bay, ni Coach Oli at saka ni basta yung mga banateros. Yan, yung mga banateros na mapapayat. Si Coach Oli lang mapayat. Yung isa mataba. Pero okay lang. At least matitino ang mga banateros, guys. Galing ba naman sila sa SMNI? Tapos ginipit yata yung SMNI. Parang si Kibuloy, ginipit din nila si Pastor Kibuloy. Kaya ang nangyayari tuloy, kulong si Pastor Kibuloy. Napilitan tuloy tumakbo sa Senado dahil ayaw talaga nung mama na dahil meron na nga, masaya na siya sa buhay niya as pastor. Nagtuturo sa mga tao, tumutulong sa mga tao, pinagbintangan. Sa nag-umpisa yan sa Amerika eh. Tapos dinamay nila dito, sila ng mga kung sino-sinong, alam mo na, yung mga nababayaran ba. Kasi guys, kung ikaw Pilipino, alam mo sa loob mo na hindi ka pwedeng bayaran eh. Pero yung mga iba kasi guys sa atin, kapit sa patalim. Pag may pera, ayun na, kakapit na. Pwede yun guys eh, kailangan lumabas ang totoo. Tingnan mo, pati Supreme Court alam na illegal yung ginagawa nila sa mga Duterte. Kapareho nung ni BP Sara, di ba? Yung impeachment niya, anak ng hindi maganda guys eh. Walang information si Sara tungkol sa mga impeach nila eh. Ang dahilan lang dahil nag-resign si Sara sa DepEd, kung ano-ano nang ikinaso nila, at ang pinaka dyan guys yung ni Sara, ang kanyang kandidatura sa 2028 election, grabe. Kasi hindi nila alam na yung inaapi ng tao, inaapi nila, yun ang doon na pumapanig yung tao. Kaya putok na putok si Sara kahit saan pumunta, Luzon, Visayas, Mindanao. Putok na putok si Sara, hindi lang siya sa Mindanao putok guys, kahit saang panig sa Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan sa Pilipinas at saka sa abroad. 'Di ba? Nagrarally na nga yung sa Japan, buti pinagbigyan sila nung tungkol sa rito nangyayari sa Pilipinas. Hindi maganda guys eh. Kasi dapat sa totoo tayo. Gaya niyan, pinakialaman nila yung ating kabangyaman, o 'di ba? Tsaka hindi na si ang nagpapalakad, hindi na si Marcos eh, di ba? Iba na yung speaker na. So, maganda ba 'yon sa palagay nyo? Di ba hindi?
Ako hindi rin ako papayag guys eh. Kaya pag may mga rally-rally, pumupunta ako eh. Kahit na busy ako, basta may puwang, pupunta ako guys. Talagang inaano, kaya lang hindi ako makapag live kasi yung ano ko, yung SIM card ko noon hindi registered. So hindi ako makapag live, ano lang, yung mga video lang, ganun. Kasi ang video kong to for charity ito eh. Pero sa ngayon, dahil wala pa naman ako maitutulong, dahil hindi pa ako sumisweldo at wala pa akong puwang kumbaga sa YouTube. So ganito lang muna ang gagawin ko, yung bati-batikos kunti, yung sasabihin ko ang totoo. Kasi bakit hindi natin gawin yung totoo guys eh, di ba? Maluwag sa loob guys pag nagsabi ka ng katotohanan at katotohanan laang, o di ba? Ay nakakaasar yun guys eh, yung magsisinungaling yung mga tao diyan sa nakaupo. Ano ba yan? Ang ingay nung ito. Wag maingay no, nagbibideo ako. Tapos ayun na nga. Yung tungkol sa andyan pa. Ngayon guys, pero maganda ang nangyari guys kasi malalaman natin at nakikilala natin kung sino yung mga balimbing at mangga, di ba? Yung mangga, gamit at ganso. Yung balimbing, alam mo na yun, di ba? Mga prutas yun guys na nagiging parang tao na rin ang ugali. Ganon yun guys. Kinagaya nila yung mga prutas na yun. Ako guys, kahit mahirap lang ako, buhay naman ako, pero apektado ako guys eh. Dahil pag walang trabaho ang tao, syempre apektado ako dahil sa tao din ako umaasa ng dahil sa tindahan ko. Syempre, ang tao kasi guys, pag walang pera, nambabarat yan guys eh. Siyempre, ako maliit na nga lang yung tubo ko, tapos babaratin pa ako. Siyempre, nai-stress din ako. Tao lang ako eh, kaya marunong din ako ma-stress. Mahirap ngayon magkasakit guys. Buti na lang na meron akong gamot na sabihin na nating magandang gamot. Minsan guys, ituturo ko sa inyo kung ano ang pinaka the best na gamot. Iwas lahat ang mga organs mo dahil lang sa gamot na ito. Noon ko pa ito itinuturo guys, gumagawa na nga ako eh. Ang problema lang, hindi ko maipa-scattered kasi yung hindi ko maipakalat kasi ang iba walang believe. Mga kamag-anak ko na nga walang believe eh. Hindi nila alam na balang araw pag sila tumanda din, baka tangkilikin nila ito. Kasi maganda talaga guys, iwas ka sa mga kung ano-ano. Pero later on na natin pag-usapan yan. Unahin natin yung sa politika. Kasi guys, ganito. Nalalaman natin kung sino yung mga mangga at balimbing. Guys, pakiusap lang sa inyo. Kasi, di ba, boboto naman tayo, di ba? Binoboto natin yung mga taong matino. So, ba't di natin subukan? Dahil ang Duterte's clan, guys, kung wala si Sara, kunwari lang wala si Sara, andyan naman si Baste at saka si Paulo. Kasunod niyan, bahala na kung sino, basta mga Duterte. Kasi ang Duterte guys, hindi yan matakaw sa pera at hindi matakaw sa pwesto. Talagang ang ginagawa nila, yung umunlad ang ating bansa. Ayan pa si Pastor Kibuloy, kahit ayaw yan, baka tatakbong presidente yan. Dahil maganda nga ang takbo ng KOJC di ba? Napaganda niya yung takbo ng kanyang pastoral, di ba? Ang kanyang kingdom. So bakit di natin iboto yung mga ganong tao, yung mga bibigyan natin sila ng puwang dito para mamuno sa atin, dahil alam mo naman na tayo dito hirap na talaga ang Pilipinas guys. Ang Pilipinas punong-puno tayo ng mga minerals at mga natural resources. Pero ano ang nangyayari? Ang Pilipinas pa ang pinakamahirap halos sa buong mundo. Pangalawa yata tayo guys sa pinakamahirap sa buong mundo. Grabe. Samantalang ang Pilipinas, yung yung sa pagtatanim nabubuhay, pero para sa
para sa atin, hindi tayo masyadong kumikita diyan. Paano nga? Hindi ginagawa ng gobyerno yung gawain nila para palakihin yung pa-improve yung ano natin, yung bansa natin. Ang ginagawa nila puro politika, puro politika. Alam mo naman na malapit na, alam ko naman na malapit na ang eleksyon, pero bawas-bawasan naman nila guys, trabahuhin nila yung dapat trabahuhin. Kita mo yung mga tatakbong senador, sino-sino ba ang mga senador nyo guys, di ba? Sana guys, mag-street PDP laban na tayo. Sa PDP senator, mag-ingat lang kayo kasi may mga trolls silang mga ginagawa. Kaya kailangan piliin natin yung talagang PDP. Tsaka kasi sila pastor yata, sila si Pastor Tibuli, wala. Basta mga ano guys, kilala nyo naman siguro yung mga lumalaban sa pamumuno ngayon ni President Marcos, di ba? Kasi matindi puro kaon dito, kaon doon, wala na. Paano naman ang bansa natin? Someday, somehow, somewhere out there, di ba? So, guys, ito lang ang masasabi ko guys. Isa pa ito si ano nga pala guys, si Pimentel. Ano bang apelyido ano bang pangalan ni Pimentel? Mag-ingat kayo diyan guys. Isa din yang balimbing. Si Cheese guys, balimbing din yan guys. Wala rin akong tiwala diyan. Pero si Grace po, alam nyo na na balimbing din. Tahimik lang yan guys. Yung mga senador ngayon na tumatakbo na na dating sa administrasyon, huwag nyo nang iboto yun guys kasi kawawa naman tayo. Ako isa na ako sa kawawa dun, pero lumalaban ako guys kahit senior citizen na ako. Wala naman akong ibang income, maliit lang ang pension ko sa SSS. So kailangan talaga guys natin, ipaglaban natin itong ating bansa. Sabi nila China, wala yan guys kasi nakadikit tayo sa US. Takot ang China dyan sa US. Alam nilang matutunaw sila pag once na kinanti nila ang Pilipinas. Kahit nga Taiwan kinanti nila, takot sila. Nasa tapat na lang mismo ng isla nila yan, pero takot silang kantiin ang Taiwan. Bakit? Nandyan yung depensa ng ng Amerika Dahil yan ang nagbibigay ng gumagawa ng chips yata yan, mga microchips dyan sa Taiwan na papuntang dinadala sa Amerika. So ayaw ng Amerika na galawin ng China ang Taiwan. So isa na yan guys. Kaya nila na ang China ay takot talaga yan na kaya lang nagmamatapang-tapangan sila. Akala kasi nila kayang-kaya na ng mga bomba nila, ng mga missile nila, na pag nanganti sila ng bansa. Kung kakantiin nila Pilipinas, di kantayin muna nila yung nasa tapat nila, yung Taiwan. Para malaman nila, para matunaw, mapatay lang si Xi Jinping. Masaya na ako kasi Xi Jinping lang naman ang nagdadala niyan Mabalik tayo guys sa politika. Kaya guys, mag-ingat kayo kay Pimentel, huwag niyo nang iboto yan guys. Si Grace po yan, pero matagal pa si Grace po, next 28 pa yata sa susunod na eleksyon pa ng presidential, kasunod sila doon. Sila Hontiveros, wag na yan sila Hontiveros, wala na yan, wag nang tangkilikin ang mga yan kasi mga traditional politician. Alam nyo ba guys yung istorya ni Hontiveros, di ba nanghingi pa ng tulong yan kay Sara para umangat, para manalo, pero anong ginawa niya? Pagkatapos na tulungan siya ni Sara, nanalo siya. Ilang beses siyang tumakbo, di man siya nanalo. Kulelat permi. Nang dumikit siya sa mga Duterte, nanalo siya. Pero anong ginawa niya sa Duterte? Wala siyang utang na loob guys Siya ang unang-unang tumira kay Sara Duterte, yung ating Vice President. Ako guys, hindi naman ako makasara, pero gusto ko yung sino yung tama, ang tatangkilikin ko. Yung hindi gumagawa ng mali, yun yung tatangkilikin ko. Kasi dito sa amin guys, diba sabi nila pumapatay daw sila Duterte dahil para sa akin maganda nga yun guys, naubos yung mga mga adik-adik diba? Pusher, hindi man naubos ang pusher, pero at least nabawasan. Sabi niyo hindi ko alam,
Eh meron akong tindero dito guys sa tindahan ko. Ngayon, 6 feet below the ground. Patay na. Alam mo kung sinong pumatay sa kanya? Mga ano din, pero hindi yun mga DDS, mga ano yun guys eh, mga siguro nang istapa kasi yun guys. Alam ko kasi lumapit sa akin bago namatay yun guys. Mga 1 week before na mamatay siya, lumapit sa akin yun. Gusto niya tumira dito. Dahil ano, dahil gusto niya magtindero. Sabi ko, hindi kita kilala, ginanon ko na lang siya. Nagkunwari na lang ako, hindi na kita nakilala kasi bata pa kasi siya dito noon. Ngayon, medyo nagkaroon na ng ano, may tahid na, kaya sabi ko, hindi kita kilala, ginanon ko, hindi kita tatanggapin dito. Yung pala guys, hinahunting na pala siya ng mga inistapahan niyang shabu. Pulburon, inistapang pulburon ng istapa pala siya, kaya hinahunting siya. Nung makita siya dun sa bahay, bumalik siya sa Pasig eh. Ilang araw nang bumalik siya sa Pasig, yun, inakyat siya sa bahay, binaril, pinatay ng dalawang motorcycle, yun, patay. Yun guys, kaya buti na lang hindi ko siya tinanggap dito, dahil kung tinanggap ko, baka magkasama pa kaming namatay, baka pati ako madamay pa. Pero okay lang naman madamay ako, di ko naman iniinda yung matigbak, okay lang yun, at least may dahilan yung pagkatigbak mo. Kaya yun guys, ang maisasabi ko lang sa inyo, sana wag niyong iboto sa susunod na eleksyon itong Abril ba? O yung itong eleksyon na dadating para sa mga local at national election. Mag-ingat kayo guys kasi gagawa ng paraan talaga. Kumari nga bantayan niyo ang inyong boto sa presinto di ba? So hanggang doon na lang guys yung paki-like, share, comment na lang dito sa Eliezer Jacoby Vlog kasi wala pa akong wala pa akong masyadong viewers kasi bago lang ako, kaya ito nag-uumpisa pa lang. So yun lang guys ang masasabi ko. Pina-vlog ko lang ito, kaya huwag kalimutan guys sa mga sinabi ko para hindi tayo magsisi lahat, okay? Pero ngayon kay President Bongbong Marcos nagsisi ang lahat halos, yung mga nabudol, di ba? So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat lalo na sa mga nagla-likes, nag-share at nag-comment sa sa video ko. Okay? Bye-bye. Good morning po sa lahat.